hinihintay lang po natin ang linya ng komunikasyon para makausap po natin ang unang panauhin natin, si Police Major General Jose Melencio Jr. Chief. Hepe po ng NCRPO. Dapat po live siya sa ating studio, kaya lang mukhang nagkatrangkaso. Nako, dahil sana wag naman flirt. Oo, wag sana. Itong si cameraman natin na late din dumating, mukhang kahapon ay nagfa-flirt rin. Lumiban sa pagtrabaho dahil siya ay nag-flirt. Nagka-flirt, oo. So ito yung pinag-uusapan po natin. Hihingi po tayo ng update dito nga sa naganap. Magpakwento na tayo sa kanya. Kung tama yung lahat ng detalye ng ulat po na atin na binabasa. But what I'd really like to talk to him about is yung kung gaano naka-extensive ang network natin ng CCTV cameras. So yan po kasi ay talagang... High-tech na tayo. Ha? High-tech? High-tech, pero hindi. Pero kung ano, gusto kong malaman, ilan eh. Dahil for your information, ang mga camera po, in China, there are at least 200 million CCTV cameras. All over China? Yes. Sa US, mga 50 million daw. At 5 million naman sa UK at Japan. Sa London nga, ang dami. Ilan? Iba, depende sa sa titignan mo na ulat. Pero meron akong nakita sa London daw, there are 942,562. Sa London lang? Yes. So talagang you are likely to be captured in a day. 70 times in a day you are likely to be captured by a CCTV camera. Kaya dapat lagi kayong camera ready. Kailangan talaga naka-lipstick ka. Dapat lagi kang camera ready at saka lagi nakangiti. Huwag po kayo nakasimangot at nakabugnot kasi kung nahuli kayo ng camera, ang pangit. Diba? Huwag kayo lalabas nang hindi kayo nakapag-drawing ng kilay. Di ba yung nakasabi nila Sabi nila, Big Brother is watching. Big Brother is watching. Alam mo, maraming tumututol dyan. Diba? Because yung privacy mo, yung privacy issues yun. But, you know what? Pagdating to fight crime, ikaw baka, God forbid na biging biktima kayo ng krimen. Ay talaga magpapasalamat po kayo na meron talagang ang magiging kisusi na masolusyonan po yung krimen ay dahil huli sa CCTV. Huwag lang naka-helmet yung motorcycle rider. O naka-mask. Oras! Alas 9 punto na po ng umaga. Nadakip na po ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril po sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City na ikinasawi po ng isang motorista. At ayon po kay Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos sa kanyang press con, sinabi po ng otoridad na isang negosyante po ang suspect na naaresto po sa Pasig City nitong Miyerkules ng umaga. At walang criminal report o criminal record. 2 baril din po ang nakuha sa suspect na parehong isasailalim sa ballistic examination. Yung binalita natin nga kanina. Ng pulisya, nag-match. At maharap ang suspect po sa kasong murder. Makakasama na natin po ngayong umaga si Major General Jose Melencio Nartates Jr., ang Chief po ng National Capital Region Police Office. Magandang umaga po, General, and welcome po sa ASPN. Magandang umaga din po, Miss Ali at saka Miss Patty po. General, okay. May kaso kasi si General Nako, sige po, General. Okay, good morning. Magandang umaga po pati sa ating tagapakinig. Okay, good morning po, General. Maraming salamat for joining us this morning. Kahit na po you are feeling under the weather. Thank you for joining us. Ito na po, yung aming pong kinikwento sa pangyayari, I'm sure by this time, nakakuha na po kayo na interview nyo na at nakausap nyo na po yung suspect na nahuli po dito sa road rage incident na ito. Gerald, na ano po ang detalye po? Kasi ayon sa ulat, bandang EDSA Kalayaan pa lang nagkagit-gita na yung dalawa. Tapos southbound po sila, along EDSA. We are speculating na dun sa punto bago EDSA Ayala Tunnel ay pinaputukan na niya yung driver ng puting Innova habang ito ay pababa sa tunnel. Siya naman ay dun sa taas. Doon sa may service road po siya. Tama po ba yung spekulasyon namin na yun base sa nakita po namin sa CCTV? General. Tama po yun na ate. Pinaputukan pa bago pa man makababa at bago pa man siya maghiwalay at siya po ay tumaas yung nagpaputok. So General? At bago pa man makaabot dun sa lugar na yon, ay nagkaroon na ng gitgitan sila nung sila po ay nanggaling
nung pababa po ng galing ng PGC. Ayon na rin ito sa salaysay ng ating nabuhay na nakasakay dun sa Innova, na kung saan inaawat niya pa nga na padaanin niya na or hayaan niya na. Okay. So General, pakiklaro lang, nung nahuli po ninyo si Ginoong Raymond Yu, hindi po niya alam na nakapatay po siya kasi parang sa kwento po, parang sa mga storya po na nababasa namin, pinutukan at hindi naman daw nagkaroon ng sagutan, hindi naman nagkababaan ng sasakyan. So nung pinutukan niya, hindi po niya akalain po na nakapatay po siya. Ano po yung yung kwento po dun sa likod ng putukan po? After the incident, of course, due sa pag-iimbestiga po ng pulis natin, hanggang nakaabot po tayo, hanggang nakaabot po sa pagka-aresto sa kanya. During the arrest, of course, dinidinyayin niya po itong pangyayaring ito. Dinadinay niya Sinabi niya po na actually nasa Iloilo daw siya ng mga araw na yun. Pero we're quick enough to have our inquiry sa mga airport. Wala pong katotohanan yun. So hindi po niya sinabi, so hindi pa siya umaamin. Hindi niya inamin. Di ba sa Iloilo daw? Oo. Maganda nga po kung umamin siya para at least mapababa man lang or magkaroon ng malinis na kalooban at mag-apologize siya sa kanyang ginawa at magsisi siya. Pero sa kanyang pagditinay, makikita po natin na talagang no remorse yung ginawa niya. But we will ensure that he will rot in jail because of the careful lifting of evidence and availability of evidence that we were able to secure will surely pin him down. General, ito po ang tanong ko, bakit po kasong murder at hindi homicide? Para lang sa kaalaman po ng ating mga nanonood, ang murder kasi may qualifying circumstances may yan, intent. no? So, ang murder kasi, reklusyon perpetua po dyan. At ang homicide, nakapatay ka rin, pero reklusyon terminal lamang, no? Imprisonment from 12 years, 1 day to 20 years. Para maging murder, dapat may qualifying circumstances tulad po ng treachery or premeditation, evident premeditation, pinagplanuhan mo talaga. Cruelty, reward or promise, and other conditions. So, ang tanong ko po, bakit kasong murder at hindi homicide, General? Unang-una po, bakit mo babariling kaagad yung tao? Wala namang kalaban-laban. So, nandun na po yung treachery at saka force ang ginamit mo. Ang tanong ko din, General, yung parang yung pagpapatok na yun, General, to whom it may concern, no? Hindi siguro niya inakala na tatamaan niya ito sa balikat na tumagos hanggang leeg at mamatay, no? Agarang mamatay yung kanyang, sanhin ng kanyang pagpapaputok. Yung trajectory po ng bala na pinaputok niya, saan po lumusot? Ayon na sa ating trajectory, pumasok sa bandang likod at nag-exit sa bandang harapan, which is directed doon mismo sa driver. Inasinta niya talaga yung driver. Hindi to whom it may concern. Hindi random na yung parang gano'n, parang nag-ano lang, tatawag doon, nag-shooting lang. Pero ano... Tama po yan. Ang ating kapulisan, or given na po yan na you don't want to point a gun unless you don't intend to hurt or intend to destroy him. Kasi ang baril po, this is a deadly force. Correct. Yeah. Kaya nga ang police, at all times you are not allowed to use deadly force, especially the use of firearms. Period po yun. Hindi natin po dapat gamitin yun. Okay. Diyan, pakikwento po kung paano nyo po nahuli. Kasi dalawa-dalawa po yung binabasa namin. May base po sa plaka, tapos may isa naman po na nahuli siya dahil po sinundan nyo po yung CCTV, no, kung saan siya nagpupunta. So, paano nyo po nahuli po si Ginoong Raymond Yu po? How were you able to trace his whereabouts?
Okay po. Of course, marami po tayong piping saksi at saka it will take a lot of resources para magawa natin, lalong-lalo na sa mga operatiba po natin. After the incident, nakita po natin documented na it so happen na yung black Mercedes-Benz ay nakitaan po natin na tama po yung kanyang plate number, BCS 77. At may paraan naman po tayo. Bago pa man makarating ang ating pulis, Makati, dun sa Las Piñas, traffic po yun, nakapunta na po ang through coordination, nakapunta na po ang ating Parañaque at Las Piñas Police dun sa registered owner. Okay. Yung registered owner po, sa pagsaliksik natin sa LTO ay nagngangalang sa pangalan na sounds like a Japanese. Hindi po natin Japanese malaman sounding kung name, Japanese yes. talaga to. Oo. Susumu Usay. Okay. Na nakatira sa Almansa 1, Las Piñas. So, nagpunta na po and it was established bago pa man makarating yung nagkakandak ng hot pursuit. Kasi alam natin doon patutungo na yung registered owner na yan at saka yung registered car with that particular address ay matagal na po na hindi nakatira doon. Oo. Oo, so yun po ang medyo pinag-isipan natin and so nag-pull out po yung mga tao doon. We had no record but to follow the track. After that shooting incident, how to follow the track, may mga CCTVs po tayo doon. Ayun. Ang CCTVs po doon ay from 2:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. nakarating 5:30 p.m. nakarating na sa bahay niya na pinatutunguhan. Ngayon, nakarating po yung mga pulis natin doon alas 10 na ng gabi. Ngayon, nakita po Mercedes-Benz Black pero iba na po ang plaka. Nag-change. So, Napalitan na niya. Okay, oo. Opo. Pero po, hindi pa kasi natatapos yung ating backtracking. Nagpatakbo lang tayo ng tao doon because we have valuable information sa community na mismo na kung saan nang may control nitong sasakyan na ito with that BCS 77 Black Mercedes-Benz with the name Gerard Raymond Tiyu ay nakuha natin sa CCTV from other information from sa community na mismo, particularly sa isang hotel na nagbigay ng ganyang pangalan at nagbigay ng ganyang address at sasakyan na may control. So we moved in there immediately at 12 p.m. Pero hindi pa natin masigurado dahil gabi po at the same time hindi pa po tapos yung backtracking natin ng CCTV from EDSA Tunnel to Pasig kasi 2:30 to 5:32 yun pero dahan-dahan po tayong lahat ng anggulo ng kalsada ay connect natin until such time na nakarating po yung ating CCTV tracker ng mga bandang 7 o 8 ng umaga na shows na dyan po sa lugar pumunta yung sasakyan na yun at yun na po yun. So, na-cordon na po yung area kasi alas 10 na po yun, nauna na po. At chinek na po natin yung sasakyan, nag-pip tayo dun sa loob ng sasakyan, merong BCS 77. And so, we knock already on its door, dun na mismo dun sa kung saan nakaparada at lumabas ang Gerard Raymond Tiyu at atin siyang inaresto. Oo. General, yung mga baril po no, na nakuha mula sa kanya, we understand na sumailalim sa ballistic test at nag-match po yung shell casing na na-recover sa crime scene doon sa isa sa mga baril. Nakarehistro ba sa pangalan niya yung mga naturang baril? Okay. We also requested him to turn over his firearm because when we knock at his door and arrested him, alam po natin na meron siyang lisensyadong baril. 2 lisensyadong baril, caliber 40, isang Jericho, isang Taurus, at binigay naman po ito ng kanyang kasambahay
at nirecover po natin to at sinubject po natin sa cross-matching ng ballistics na kung saan nakarecover po tayo ng empty shell dun sa EDSA. Na-recover po natin yung empty shell na yan during the conduct of SOCO operation. Umabot po ng more or less 2 hours kaya nag-traffic dun. Pasensya na po sa pag-abala doon. Pero kailangan po natin gawin ito to have an airtight case in every case. At malik po natin yung mga ebidensya doon. At ito po, nung ating minats, itong ebidensya na nakuha dun sa EDSA at dun sa baril na nakuha sa kanya ay nag-match po na ito po yung baril na ginamit. Major General, pakikwento po yung pagkatao po ni Ginoong Raymond. Base lang po sa mga report, siya po isang negosyante. Ano pong negosyo niya at may-ari nga po siya ng 2 baril. Siya ba ay may asawa, mga anak? Pero nabasa ko rin no, na wala siyang criminal record. So kayo na po magsabi, ano pong pagkatao po ni Ginoong Raymond? Okay. Sa initial inquiry po natin, of course, magtutuloy-tuloy po. Tama po yun. Yung pangalan niya po, nakatira sa Riverside Village, Pasig City, Gerard Raymond T.U. May asawa po at negosyante po siya na involved sa tracking services po. Tracking services pala. No? Okay, para lang sa kaalaman ng ating mga bumabaybay sa mga lansangan natin, General, ito na po, no? Gusto natin sila payuhan na pangkaraniwan po ito, no? Na nagkakapikunan sa lansangan. Pero talagang mag-iingat ka dahil baka ang makatapat mo may baril. May baril. Mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Ito, pero siya ay may paliwanagan mo lang kami, General, kasi yung mga may-ari ng baril, may permit to own, tapos yun ay nasa bahay mo. Ganun ba yun? Tapos meron kang permit to carry firearms outside of residence. So siya po, meron nung kumpleto po ng kanyang mga papeles po sa kanyang gun ownership and permit to carry. Meron po siyang lisensya sa baril at meron po siyang lisensya sa sarili niya na magkaroon ng baril. Pero wala po siyang lisensya para itong baril ay kanyang hawakan sa labas. Wala siyang permit to carry outside wala po. Residence. General, gusto ko rin malaman po ano nangyari po sa dun sa biktima, dead on the spot daw. Tapos ano po nangyari sa kasambahay at saka sa alaga po? I mean, what happens now? Ano ba? Sasampa ba ng kaso? How traumatic for the 7-year-old, no? Hapon po yung bata. Kayo na po magkwento, ano pong nangyari po sa side naman po ng mga biktima po? Doon sa biktima, lalo-lalo po yung nabaril, kami po ay nagluluksa din at nakikiramay doon sa pagkamatay ng driver. Walang saysay po yung pagkamatay niya. But magkakaroon ng saysay ito dahil bibigyan po natin ng hustisya ito. At ang hustisya na ito this will be instant kapagkat senseless po eh. Ang ebidensya po natin ay titiyakin natin na magdidiin sa kanya. Lalong-lalo na yung pagkamatay niya, instantaneous death ho yun. Ibig sabihin, pagkatama sa kanya, immediately mamamatay ka ho dahil pumasok sa likod mo, lumabas din dito sa upper shoulder, pumasok sa leeg at lumagpas din sa kabilang leeg. Yun po ang tinamo. Tagus pala, no? Yung dalawang nabuhay po na pasahero nito, isang minor de edad na 7 years old at isang kasambahay o yaya ay hindi naman nasaktan but they've been traumatized with this incident. And they will live as witness to this case. Santutan ko lang, General, isang bala lang po ba ang pinutukan po ni Raymond Yu? Tama po, isang bala lang Isa lang bala. Wow. One and tragic So ito po, bullet. Kasi ang murder, kapag when the evidence of guilt is strong, is non-bailable. So ito po, hindi po siya makakapaglagak ng piyansa. Ano po?
Hindi po siya makakapaglagak ng piyansa po dito, lalong-lalo na the evidence is strong. May karapatan po bawat isa na magkaroon ng bail o makalaya, pansamantalang makalaya. But ito po, strong po yung ebidensya, lalong-lalo na po yung baril na nakuha sa kanya na nakalisensya sa kanya na hindi naman po natin pwedeng sa iba ang may control, nakuha po sa kanya, ay po doon sa basyo ng bala na recover doon sa EDSA. Pangalawa, tinuturo naman siya nung nabuhay na witness. Pangatlo, yung mga CCTVs po natin, uncut po yun, na napagdugtong-dugtong, hot pursuit, shows na from 2:30 hanggang 5:30, umuwi po siya. Wala na po siyang pinuntahan at diretso na siyang umuwi. Na yun yung sasakyan pa rin. At siya lang ang nakasakay. At worse, pinalitan niya po ng plaka pagdating sa bahay. Kasi naging ibang plaka na po. Ang talagang mahirap po itago pag may ginawa kang krimen. Iniwan niya po yung plaka sa loob ng sasakyan. At saan naman galing yung plakang isinalpak niya, yung DAD, yung DAD 98670? Saan naman po galing yung plakang basta na niya isinalpak? Ito pong plaka na to ay galing din sa kanya, pero sa ibang sasakyan na sila po ang pagmamay-ari ang kanyang mga magulang. Nagpalit ng plaka. Oo. We were telling our audience, General, na parang ito, mapagtatanto ninyo yung extensive na rin yung CCTV network po natin para nga dito sa crime investigation ninyo, yung talagang binaybay, no? Yung ruta na tinahak po nitong Black Mercedes-Benz in hot pursuit nga kayo, ikanyo. At yun ay talagang kawing-kawing na, no? Mapagduduktong-duktong ninyo lahat ng babaybayin nung tinutugis ninyo na sasakyan. Para malaman lang po ng ating mga prospective criminals dyan na mas mahirap na ngayon na kayo ay makawala at makaiskapo. Tama po yan. Nalaman natin, pagtugtugin mo yung CCTV, it's 2:30 p.m. sa tunnel hanggang 5:30 p.m. ng hapon dun sa Pasig mismo, doon sa bahay niya. Yung pulis po natin, nakarating na po doon ng alas 10 ng gabi. Based on information lang po yun dahil ang may control ay nalaman natin na Gerald na nakatira doon sa lugar na yun. But we're not sure during that time kasi iba yung plaka. At the same time, hindi po pa tapos ang ating pagbabacktrack. Until dumating na ng umaga, nakordon na natin yung lugar, dumating na ng alas 7, alas 8, mga bandang ganong oras, natapos na po yung ating reviewing na CCTV, and it really points to that yung sasakyan na yun. So, during that time, we're so sure, lalong-lalo na, may liwanag na po, nag-pip tayo doon sa sasakyan, may BCS 77 na plaka doon, and then so we knock at the door, at pinasuko natin, at inaresto natin ang hinanap natin ang Gerard at inaresto natin. Buti naman, walang commotion doon at but immediately arrested. Kung may commotion doon, hindi mag-aatubili ang mga pulis na pasukin at baka madahas pa ang mangyari kasi he is armed and dangerous. So General, kasalukuyan po, asan po si Ginoong Raymond at ano po ang susunod na hakbang po na gagawin po ng PNP po? Pakiulit po. Asan po ngayon po? Ano yung kasalukuyang, asan po si Ginoong Raymond at anong mga susunod na hakbang po na gagawin po ng PNP? Okay. Ang hopefully ngayong araw, matapos po yung documentation ng pagpila ng kasong murder sa kanya na idudulog sa prosecutor's office ng Makati City on inquest. At
sinusupervise po natin, tinitignan po natin ang pagdokumenta na ito. Oo. General, ano lang, bago ko bitawan na yung CCTV issue po natin, meron kasi, I think it was Quezon City that passed an ordinance requiring the business establishments na magkaroon po ng CCTV no, sa kanilang mga establishmento. Ito po ba ay, hindi ko lang alam kung ang Makati has that same ordinance. Pero kayo po ay pabor dito na para maging mas extensive po yung CCTV coverage po sa buong NCR. Na pati po yung pribadong sektor ay obligahin na rin na magkabit ng mga CCTV. Tama po yan. Naka-obliga po ang lahat ng LGU ng Metro Manila at sila po ay very cooperative dahil sila na mismo. Alam ko po yan dahil ako po ang Vice Chairman ng Regional Peace and Order Council. Ang Chairman po ay Mayor, na Mayor po ng San Juan ngayon, si Mayor Francis Zamora po, siyang San Juan. Regional Peace and Order Chairman ng ARPOC dito sa Metro Manila. So nagko-coordinate po yan. So meron po tayong mga ganyang guidelines or memorandum na inadapt po ng buong LGU ng Metro Manila, and we fully support. Nag-uusap-usap po kami dyan. Sa katunayan, meron pong itong mga CCTVs na to ay meron pong binigyan ng guidelines na dapat ito may mga specification. Oh, high definition, may night vision, di ba? General, congratulations po sa buong puwersa mabilis, ng NCRPO. Swift. Swift ang Wala pang pagka-aresto. 24 hours ay talagang na-aresto na po natin ang ating suspect sa pamamaril ng family driver na yan. Maraming salamat po sa pagkakataon, Major General. Mabuhay po kayo, and again, congratulations. Maraming salamat din po. Okay, maraming salamat. At Major General Jose Melencio Nartates po, Jr., ang hepe po ng National Capital Region Police ang ating nakausap.